So ako na lang yung magtatanong, pero lagi naman mahalata na ako ay nagbabat-in. Question and answer portion question pala and to. answer. Yeah. So, ano na nga ba ang update sa'yo, Mr. Alvin? Wala ka pa rin bang trabaho? Wala ka pa rin? Ayun yung sagot niya. Wala pa rin. Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. Yes, hello! And good day, good afternoon sa inyong lahat. Parang nakangiti mo tayo ngayon. Chill lang kasi alam nyo ang gagawin namin. Kakain ng fries. So, maiba naman habang nagkakwentuhan. Yes. Diba? So, nag-prepare ka rin ng drink. I think iced dito. Yes. And si Zion kumakanta sa likod. Say hi. Say hi ka dito. Come here. I miss you. I miss you. Oh, ito, Miss mo kasama na agad si namin Mami. lagi si Zion. Pero, pagkatabi namin siya, sabi niya, I miss you, Mommy. I miss you too, Zion. Do you want fries? No. No, ito yung batang hindi nahilig Oh, sa ayaw fries. Kumpara sa ibang mga bata, di ba, mahilig sila sa fries or fish and chips. Pero ito ayaw. Ito guys, rice namin, in-air fryer lang namin siya. So, Yes. kami gumagamit ng oil. Although, carbs pa rin naman, pero at least mas less yung ano, no? Yung carbs. Oo. Yan. So, ano lang naman, merienda. Mm-hmm. Ayan, at saka samahan nyo kaming ubusin. Yeah. Habang So, tayo ay nagkukwentuhan. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Yes, syempre, ang update sa'yo. Ayan. So, panoorin muna natin si Zion dito. Oo. Update sa akin. Show your monkey friend. Okay, go there. Go na, magbablog na ka na. So, ako na lang yung magtatanong, pero lagi naman mahalata na ako ay nagbabat-in. Question and answer portion Question pala and to. answer. Yeah. So, ano na nga ba ang update sa'yo, Mr. Alvin? Wala ka pa rin bang trabaho? Wala ka pa rin? Ayun yung sagot niya. Wala pa rin. Until now guys, wala pa rin. Ano na ba yan? April 22. Wala pa rin siyang work, pero ako na yung magbibigay ng background. Kung hindi niyo pa napanood yung vlog namin previously, yun nga, na-lay off siya. It's been months. Ang tagal na, no? And then yung, hindi namin kinakount yung December kasi yun yung walang work dahil nawalan siya ng status, diba, na-deny yung work permit. Pero nung na-grant na yung work permit ng January 4, even if ready na din siyang mag-work, bumalik, ay ayun na nga po, nag-slow down na yung business or yung company, kaya hindi na siya nakabalik. So, yung update natin last time, di ba, nagkaroon ka na ng job interview. Yes. And yung job interview na to is saan nga ulit? Sa Dot Foods. Yan, yun yung warehouse. So, yun yung ano guys, actually sa mga hindi nakakalam, sa mga bago pa lang sa channel namin, ito yung work ko dito sa Canada na pangalawang work. Kasi yung unang work ko talaga is sa Chinook. Doon ako sa cleaning, no? Nag-ano ako dyan, nagwawalis ako dyan, nagmamap ako dyan. Nag-iimis ng tray. Sa tray, tray return, ganyan, naghuhugas ng mga tray, ganyan. So yun yung first job ko dito sa Canada. Then second, after a month, yan, so nakapasok na tayo dito sa warehouse. Ito na nga yung Dot Foods. And tumagal ka dyan ng 1 year and 8 months. Yes, tumagal ako ng 1 year and 8 months dyan. And so far, okay naman. Okay, basta okay siya, maganda siya. Okay naman yung mga kasama ko, especially mga kasama ko, mga Pinoy. And syempre yung boss ko. Yeah, sobrang bait din ng boss ko talaga. Puti yun, puti. Tapos, yun nga, hanggang sa lumipat nga tayo ng pangatlong trabaho. Para which is sa yung tech pathway sana. Yeah, para sa tech pathway nga sana. Yun yung sa downtown. Then, after no, sa kasamaang palad, yun nga, ay nawala tayo sa work na yun. And then guys, no, so nung layoff nga tayo, good thing nitong February, nag-message sa akin yung manager ko, na, which is ito nga, itong Dot Foods, na available nga raw kung pwede, kung gusto ko raw bumalik. So, which is timing din, kasi nga, wala tayong work nun. Then, yeah, sabi ko, yeah, willing akong bumalik. Then, sabi niya sa akin nun, after 2 weeks,
titignan niyang araw. Mm-mm. Then once na nag-appear sa ating mga website, sasabihan niya agad ako. Mm-mm. So on the spot, Nag-submit ka na. nung sinabi niya sa akin, tumawag pa sa akin yon. Sabi niya, Alvin, ganyan-ganyan. Hiring na yung That Foods nga. So, pwede mo nang i-click sa mga different website. So, syempre, ang alam ko dito is kabisado ko Indeed at saka Job Bank. So, syempre, doon na ako pumunta sa Indeed. Nakita ko nga agad. Then, ready na rin kasi na yung mga resume ko. Kasi before pa guys na, tumawag tong manager ko, nag-apply na rin ako sa iba. So, nagtatry ako sa iba. Yun nga, minsan, tumatawag sa akin, part-time. So, syempre, kailangan natin full-time, di ba? So, yun. Dahil ready na nga yung resume natin, sinend ko kaagad dun sa Indeed. Tapos, nung sinabi ko na, boss, nakasend na ako. Sabi niya sa akin, that was quick. Sabi niya sa akin. Tawa pa siya, ganyan. Resume lang naman kasi yung kailangan. Hindi siya nagpasend ng cover letter. Resume lang. Tapos, nung sinend ko nga na ganun nga, sinend niya agad ako ng portal. So, yun. In-apply doon may mga question na kasi doon kung nagtrabaho na nga daw ako before sa that. Pero, ayun February yun, tapos April na yun. It took time. So, tagal ng process, guys. So, kahit sinabi nilang hiring sila nung February, yung proseso, may first interview, may second interview, merong ganitong fill up ng forms, and then, ano nang update niya yon? Wait, after ng first interview niya, nagkaroon pa ng pangalawa. Ayun nga. So, after 2 weeks pa, nagkaroon na second interview. Ito na yung pinaka-GM namin, which is, na-meet ko na rin naman yun before. So, yun, konting kwentuhan lang. Actually, sabi niya nga sa akin, hindi na kita interviewin. Kasi, I know you already, sabi niya sa akin. Ang sinabi niya na sa akin, so, may mga pagbabago nga na policy, na which is, kailangan mong sundin, ganyan. Although, alam mo na rin naman yung pag-process dito sa That Foods. Pero syempre, back to zero tayo kasi nga bagong warehouse. Kasi lumipat guys from 42nd Avenue, lumipat sila dito sa 72nd Avenue. Which is, mas malapit ngayon sa akin. Kasi 7 minutes lang siya dito sa akin. Kabilang kanto lang, Barlow kasi yun na yun. So, napabuti rin talaga. And yun, sabi niya sa akin, okay, hire ka na sa ganyan-ganyan. Sasabihin ko na sa HR tsaka sa manager nga, ganyan. Sabi ng GM yun Tapos yun. Pero, naghintay pa ako ng 2 linggo, guys. Parang, akala mo, hired ka na, pero yung pala, bakit isang linggo lumipas, wala pa update. Pangalawang linggong lumipas, wala pa rin update. Parang, hired ka ba talaga, di ba? O mamaya may third interview or ano pa. So, guys, kaya tumatagal kahit may job interview na, hindi pa rin siya pumapasok kasi asan na na bang update? Pero sinabihan na ako na na nga ako, tanggap na nga ako. Pero walang date. Walang date na sinabi sa akin. Until, eto na nga, recently, nung isang araw, may update na. Yun guys. Mag-start na tayo sa May 6. 2 weeks na naman. 2 weeks pa. So, ibig sabihin, dapat kasi, ngayong April 29. April 29 initial na sabi. Oo. Binigyan na rin ako. Ayun nga pala, job offer. Binigyan na dumating na yon, in-email sa kanya, tapos kinuha yung driver's license, tapos, kung ano ang passport, na kung na i-fill upan. So, issue na siya ng job letter for April 29. Pero nag-update sila, na i-move na lang daw ng May 6. Yes, May 6. So, yan, abangan natin. Sana totoo na to, no? Baka ma-move na naman kasi magtaka na naman na hanggang ngayon wala pang ring trabaho. So, yung calendario, tinitingnan ko, 2 weeks pa. Kasi April 22 ngayon. Pero kanina, nakapirma naman na tayo Yan, so napirmahan niya na rin yung job offer. Na, yun nga lang, iba pa yung date nun. Yan. Hindi ko alam kung babaguhin. In-email lang kinabukasan. Pagkapirma ng job offer, kinabukasan, nagsabi na, eto na pala, May 6 na lang. So, hindi natin alam kasi parang may sinabi doon sa contract niya na training yung first 2 weeks. So, baka may mga kasabay siya or inantay. Ang mangyayari kasi, guys, ang schedule ko ay Wednesday to Saturday. Day shift muna ako ngayon. Pero, nagsabi na rin ako sa boss ko, tsaka dun sa GM namin na if ever na may available slot sa panggabi, pipiliin ko pa rin yung panggabi. Kasi, mas okay sa akin, mas tahimik, yung flow ng production is okay, wala siya masyadong, alam niyo na, kasi pag day shift kasi guys, marami kayo, at least pag gabi, konti lang, kayo lang, trabaho lang ng trabaho, walang kwentuhan, so ganun, mas gusto ko pag gabi. Saka,
kahit sayon din, para at least kahit pa paano, makatipid pa rin ng konti sa daycare. Oo, palitan if ever. Ganun pa rin yung mangyayari. Umaga ako mag-work, tapos si Alwin sa gabi. Yun. So, yun yung magiging setup. Yun yung, sana, yung setup namin na nilulook forward. Yeah. Yan. Pero syempre, kapag may bata talaga, medyo mahirap gawin or schedule na final kasi it will depend saan yung magiging work, anong time yung pwedeng maging work, yan, and yan, everything. So, yan, no? Congrats, no? Finally, may job offer na. Tuloy na. Pero yun, na ako. Yun nga, yung job offer nga, minodify naman. So, mamaya, ma-move na naman. Pero ito, final na May 6. And then, doon nga pala, guys, sa job offer niya. So, syempre, ano nga pala to, nabanggit ko na rin, related din kasi sa US yung products na nasa warehouse nila. Yeah. So, ibig sabihin, open pa rin ito sa recession, layoff. Hindi naman kasi sila parang recession-proof na kahit anong mangyari sa ekonomiya, hindi sila magli-lay off. So, kapag naapektuhan with the ongoing trade war, kung ano man, recession, so, pwede pa rin daw mag-lay off sila or magtanggal ng Pero actually, tinanong ko yun doon sa GM namin, nung second interview ko, kasi nga, syempre, kinakabahan din tayo. Ka rin. Kasi dapat, iba na lang sana i-consider mo, no? Kung nagdedelikado tong company na to. Ang sagot lang sa akin, hiring nga kami. So, bakit kami, di ba? Bakit kami makakakabahan? So, which is, kasi food naman kasi Food naman yung... Kapag food din kasi pwede maapektuhan. Pwede, oo. Tumaas yung amount ng products nila, hindi na sila bibilin dito sa Canada. Sa bagay. May point. Pero, yun yung sagot sa akin. Hiring nga kami. Actually, that time, dalawa yung, hinahire sa amin. Isang, trainer pa yung isa. Actually, ako din doon. Pinapa-apply din ako doon ng manager ko. Panggabi. Yes. That time kasi, conflict. At babalik si Emma kasi nun yung sa yun yung time na bumalik ako guys sa work ko. Yung trinay ko for 2 days. Oo, yun yung in-offer sa akin. Yung akala ko, kaya ko. Yun. So sabi ko, hindi pwede ikaw panggabi kasi usually ganito ang uwi ko. Kunwari, usually 7, 8, ganyan, PM. Ang work niya, 6 p.m. Oo. So, hindi pwede. Actually, yung first interview ko, tinanong agad ako doon ng manager ko. Pero ang ina-applyan ko talaga, guys, warehouse worker. Pero nung i-interview na ako, tinanong ako ng manager, sabi niya, gusto mo ba yung trainer? Sabi niya sa akin. Yun nga, conflict nga sa schedule. Kasi panggabi yung kukunin na trainer. Sabi ko, hindi ako pwede. Bigla nga, alam nyo na, nag-resign si Emma, diba? So, naging available tuloy yung panggabi ko. So, parang hindi ko alam kung may nakuha na sila sa trainer. Kaya sabi ko na lang, if ever na may available sa panggabi, papalipat ako sa gabi. Yan. We'll see. Madami pa namang pwedeng mangyari. Yun nga guys, pag may available na sa panggabi, so lilipat tayo sa panggabi. So, yun yung magiging setup namin. So, yun. Bali, syempre, masaya ako kasi makakabalik ulit tayo dun sa dati kong trabaho. Actually guys, okay naman doon sa trabaho ko dati. Kahit noon pa naman nagbablog ako, sinasabi ko naman na okay dito sa company na to . Kailangan ko lang talagang lumipat noon dahil nga sa tech pathway nga na yun. Oo, nasana. Pero hindi naman namin na-apply. Hindi kasi rin na-apply. Nagkahirapan diba? Din guys. Hindi naman, open ulit ngayon. Pero ngayon, sobrang liit na ng slots. Napakataas ng competition. So, yan, inabot na rin tayo ng ganito na layoff. Tapos, ang dami pang pending, tas limited na lang yung pwede nilang ibigay na nominations. Kaya, explore tayo ng other alternatives. Yan. So yun lang naman, guys. So, yun ang update. Yan, wala pa masyado talaga update dahil, wala pa siyang work. Pero at least may development na may date na. May 6. May 6. Yan. Itaga mo sa bato. Sana, wag na mamubulit. Anong pakiramdam ng feeling na babalik na sa work after a lot of months Siyempre, na masaya. nagdaan? Kasi totoo lang, guys, nakaka-boring din talaga dito sa bahay. Kasi, baga kami dalawa lang sa time, tititigan lang lagi. Well, although naalagaan ko si Sayon. Tsaka nung time na nagka-problema si Emma, yun, nag-guide ko siya, nasasamahan ko siya sa lahat ng punta niya sa mga clinic, gaya nga na sinabi namin sa dating vlog. So, timing din lahat, no? So, eto naman, hindi pa naman to super final. Marami pang pwedeng mangyari. Kaya, maraming salamat sa mga nagsisend ng mga
links na pwede applyan. Sabi, itatabi namin yan. Reserve pa yan ni Alwin. Meron pang sa security, meron sa engineering. Yun nga, sa Vancouver, di ba? Meron pa din kay Sir Chris. Yes. Maraming salamat po. So, marami pang offerings na pwede kaming itry. Yan, sabi ko nga, try lang ng try. Ang babait ng mga tao, sila na yung nagbibigay talaga ng mga job opportunities. Kaya, ito rin yung nakikita ko sa positive side ng vlogging din. At least, yung mga tao na gusto mag-reach out sa'yo, gusto tumulong, nakakatulong. Kasi if you will not say kung ano yung needs mo or yung kulang pa sana sa'yo, ay hindi nila ma-offer kasi akala nila okay ka na. So at least ito guys, sobrang ang daming pwedeng applyan na mga sinesend nila, opportunities, sila pa yung mag-hire. Ayan, game na nga silang i-hire. Yeah. Si Alwin, lalo na yung sa Vancouver. Guys, nako kung siya yung may-ari ng company. Sabi niya, kukunin niya na agad ako. Sabi ko, siyempre, di ganun kadali lumipat guys, no? Tsaka mahal na expect ng cost of living. Sabi namin, why not then? After, kung hindi mag-work kami, yung buhay namin dito sa Alberta, ayan, why not? Lipat kami busy. And yan, ino-offer niya na mismo yung work. Yeah, yan, sa construction pa naman yun, ano? Yan, we will see, napakarami pang opportunities and very grateful kami sa lahat ng mga nag-reach out, mga tumutulong, mga nagpipray and kay Lord. At saka yun nga pala guys, no? Shoutout na rin kay Kuya Kaloy kahapon. Yan, meet namin si Kuya Kaloy. Shoutout sa iyo Kuya Kaloy, tsaka sa family mo, sobrang bait. Ayan, nakakapagkape at kwentuhan. And so, syempre, dinner na rin. So, nagbigay si Kuya Kaloy, flash natin yung picture nila ng mga advices bilang sa amin na nagsisimula, struggle talaga daw sa simula. And sila, nakita namin ang kanilang pinaghirapang bahay. Sabi nga namin, sana all, kasi 2021 nila nakuha yun, and nasa 360,000. Wala ka ng bahay na makikita ngayon, tapos may detached garage pa. Dalawa may pa. Basement. Grabe. So, kapag talaga, right timing. Ayan, di ba? Pumasok sila ng napakagandang timing sa market. Yan yung makukuha nila. Kaya nga sabi namin, hopefully, kami din may right timing para sa amin or best time para sa amin. Yeah, we will see. Pero sobrang natuwa talaga kami sa mga guidance, advices na ibinigay sa amin ni Kuya Kaloy. Yes. So, yun guys, yung update natin ngayon. And ikaw, may update ka ba? Yan, sa susunod na vlog, sa mga susunod na videos, mag-a-update po tayo. So, please click the notification bell yan para updated kayo sa aming mga latest video uploads. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing po. And sa mga hindi pa namin na-replyan, sorry po, ayan, magre-reply kami paunti-unti. Pero, yung sa mga comment section talaga, napakarami, lalo na bumuhos yung comments, yung mga prayers of support dyan sa video ko about me resigning. So, very thankful talaga ako sa inyong messages. So, although yung sa iba, sa page namin and sa emails, ang dami ko pa rin backlogs. Wow, IRCC yan. Yan. So, hopefully, ma-replyan namin kayo. Tsaka yun nga, maraming salamat din sa mga pamilyang namimit namin dito, especially si Tita Nora, Tito June, and yung mga kaibigan namin sa CFC, mga bro and sis. Maraming salamat. Hindi na namin may isa-isa yung mga sa CFC dahil napakarami talaga naming naging kaibigan doon. And we're so happy na naka-join kami sa community na yon. Yes, kasi meron tayong family dito. Yes, totoo guys. Kaya, yun nga, suggest ko sa inyo guys, if ever na gusto nyo makikonnect, sa CFC, just join sa amin guys, sa aming community. Napakaganda at napakasaya. Ayan. So, hindi lang saya, magsasama-sama rin kayo sa lungkot kasi pagdadasal kayo ng ating mga brothers and sisters. Yes. So, hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!